Alam mo ba, may isang tao sa eksena ng krus na madalas nating hindi pinapansin. Hindi siya disipulo, hindi siya tagasunod, hindi siya naniniwala. Isa siyang sundalo at sa huling sandali ng buhay ni Jesus, siya ang gumawa ng isang bagay na magbabago ng buhay niya magpakailanman. Sinaksak niya ang tagiliran ni Jesus. Nasa krus si Jesus, pagod, sugatan, halos wala ng lakas, tahimik na ang paligid. Akala ng iba, tapos na at patay na siya. Pero may utos, kailangang siguraduhin. Lumapit ang isang sundalo, hawak ang sibat, walang emosyon, walang pag-aalinlangan. At sa isang iglap, sinaksak niya ang tagiliran ni Jesus at may lumabas, hindi lang dugo, kundi dugo at tubig. Hindi niya inaasahan yon, hindi normal, at sa sandaling iyon may nangyari. Hindi lang sa katawan ni Jesus, kundi sa puso ng sundalo. John chapter 19 verse 34. Ngunit sinaksak ng isa sa mga sundalo ang kanyang tagiliran at agad lumabas ang dugo at tubig. Pero may isang bagay na hindi alam ng marami. Ang sundalong iyon ay si Longinus at sinasabi na siya ay may sakit, may problema sa kanyang mga mata. Halos hindi na malinaw ang kanyang paningin. Isipin mo yon, isang sundalo na sanay sa digmaan pero hindi na malinaw ang kanyang nakikita. Pero sa araw na iyon, habang dumadaloy ang dugo at tubig mula sa tagiliran ni Jesus, may tumalsik at tumama sa kanyang mata. At sa sandaling iyon, gumaling siya. Hindi lang basta gumaling, nakakita siya. Pero hindi lang pisikal na paningin ang nabuksan, kundi ang kanyang puso. Sa unang pagkakataon, hindi lang siya nakakita ng isang tao sa krus, nakita niya ang anak ng Diyos. Yung kamay na sumaksak, siya ring unang nakaranas ng kapangyarihan ng dugo ni Jesus. Yung taong nagdulot ng sugat, siya ang unang pinagaling. Kaya sa sandaling iyon, may nagbago. Hindi na siya pareho. Ang sundalong sanay sa dugo, ngayon ay tinamaan ng biyaya. Ang pusong matigas, nabasag. Dahil ang dugong iyon, hindi lang para sa mundo, para rin sa kanya. Ayon sa mga sinaunang kwento, si Longinus ay iniwan ang kanyang dating buhay. Iniwan ang pagiging sundalo. Iniwan ang sistema na kanyang kinalakihan at sumunod siya kay Jesus. Ang taong sumaksak sa tagiliran ni Jesus, naging tagasunod. Ang taong may sugat, naging saksi ng kagalingan. At ayon sa pag-aaral, siya ay namatay bilang martir. Ibinigay ang kanyang buhay para sa parehong Jesus na kanyang sinaksak. At alam nyo ba kung bakit mahalaga ito? Dahil pinapakita nito na kahit gaano kakalayo, kahit gaano kasakit, kahit gaano kabigat ang nagawa mo, kayang baguhin ng Diyos ang puso mo. Kaya kung ang sundalong sumaksak kay Jesus ay pinagaling, ikaw pa kaya? Minsan, hindi tayo ang may hawak ng sibat, pero sa bawat kasalanan, sa bawat pagtanggi at sa bawat paglayo, parang tayo rin ang sumasaksak. Pero pakinggan mo ito, hindi ka ginantihan ni Jesus. Sa halip, binigyan ka niya ng dugo at biyaya. Binigyan ka niya ng kagalingan kahit ikaw ang dahilan ng sugat niya. Si Longinus dumating sa krus na halos hindi nakakakita, pero umalis na malinaw ang paningin. Hindi lang mata, kundi kaluluha. At ngayon, nasa harap ka rin ng parehong krus. Ang tanong, mananatili ka bang bulag or hahayaan mong pagalingin ka ni Jesus?